Marami ka pang dapat matutunan, Bernardo. Ako po ang apo ni Pasito at ikinalulungkot kong naiwala ko ang isang mutya ng agimat. Hindi mo ba alam kung anong pwedeng mangyari kapag nakulangan ng mutya ng agimat? Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala at lahat susubukin ng panahon, mapatao man o aswang. Ngunit handa mo bang talikuran ang iyong tungkulin dahil lang sa isang pagkakamali? Mananaig nga ba ang kabutihan laban sa kasamaan? Tunghayan natin ang kwento ng isang batang lalaking pinagkalooban ng napakabigat na tungkulin. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng tagapakinig ng Ang Manlalakbay. Marami na akong naririnig sa mga kwento mo at halos araw-araw ay nakikinig ako ng kanya-kanyang mga kwentong aswang o mga elemento na nabubuhay sa mundo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento na natitiyak kong hindi din paniniwalaan ng karamihan, pero ito'y nagdulot sa akin ng kakaiba. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bernardo. Bata pa lang ako noon ay hindi ko na nasilayan ang mabuhay na kasama ang mga magulang ko. Ang tiyo ko ang nagpalaki sa akin sa sandaling ako ay nagmulat sa mundo. Ang aking kwento ay nangyari taong 1979, noong ako ay 15 anyos pa lamang. Lingid sa kaalaman ng karamihan na noong panahon namin ay sa murang edad na 15 ay sumabak na sa iba't ibang trabaho upang mabuhay. Wala akong mga kapatid. Yun ang sabi sa akin ng aking tiyo. Namatay sa aksidente ang tatay at nanay ko noong hindi pa ako nakapagsasalita. Kapatid ng tatay ko si Tio Alejandro. Kaya nung mamatay ang magulang ko ay kinupkup niya ako. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang aking naging karanasan sapagkat sa panahon na yon ay ibang-iba na ang itsura ngayon. Pero ito ay nangyari sa lugar kung saan ako lumaki, sa bukid sa Mindanao. Dating albularyo ang lolo ko, sabi ng mga nakakakilala sa kanya. Pinasa ito sa aking ama at siguro ay nasa dugo na talaga namin ang pagiging albularyo. Dahil noong nagkamulat ako, ay gustong-gusto kong makakakita ng mga aswang o mga elemento. O kaya ay ang mga nasasapian ng mga demonyo na agad ko namang tinutulungan gamit ang mga naiwang kagamitan ni Lolo sa panggagamot. Bernardo! Ilang beses na kitang sinabihan na huwag mong gamitin ang baston na yan! Pero Chong, nakakapagpagaling naman ako ng mga may sakit. Nako kang bata ka. Hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Yang baston na yan ay kailangan mo munang pag-aralan bago gamitin. Chong, nasa dugo na natin ang panggagamot. Kaya natitiyak kong kaya ko na ang manggamot. Masyado ka pang bata para sabihin ng mga yan. Hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Masyado ka pang bata para malaman ang mga kapangyarihan mula sa panggagamot. Bakit po, Chong? Ano pa ba ang kapangyarihan sa ilalim ng baston na ito? Marami ka pang dapat matutunan, Bernardo. Kung nasa puso mo talaga ang panggagamot, ay kailangan mong matutunan ang itim na mahika, ang dasal at ang katarungan. Ano pong ibig niyo sabihin? Sinabi ko naman sa'yo, bata ka pa. At sa ngayon, paglalaro bilang bata pa lang
ang inaatupag mo, hindi ang panggagamot. Yun ang sinabi sa akin ng aking tiyo. Subalit, gustong-gusto ko talaga na matutong manggamot. Kaya palihim kong kinukuha ang mga agimat sa altar, saka ko ito ginagamit. Ang isang mutya ng agimat sa batang nagkakasakit. Hindi ko naman alam kung bakit napapagaling ko ang bata kahit na nilalagnat lang ang mga ito. Sa kagustuhan kong matutong manggamot ay sinuway ko si tiyo. Hindi ko pinakinggan ang sinabi niyang huwag mangialam sa mga gamit ni lolo at lalong hindi ako pwedeng manggamot. Bernardo! Tiyo, Nasaan ang isang mutya ng agimat na ito? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakialaman ang kahit na anong bagay sa panggagamot? Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari? Chong, gusto ko lang naman pong tumulong sa mga nangangailangan. Hindi tulong ang ginagawa mo. Pinapahamak mo ang buhay natin. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, maglalabasan ang mga kampon ng kadiliman. Lalo pa at nawala ng isang mutya ng agimat. Chong, ano po ba talaga ang nakatagong lihim ng agimat? Hindi mo muna pwedeng alamin. Hindi pa ito ang tamang panahon para isalin sa iyo ang itim na kapangyarihan. Pero tiyo, Pakiusap, Bernardo. Ako na ang nakikiusap sa iyo. Malalaman mo din yan pagdating mo ng 18 anyos. Hindi na ako nagtanong pang muli kay tiyo dahil alam ko naman na hindi niya sasabihin sa akin. Pero pumukaw ng atensyon ko ang sinabi niyang mabubuhay ang kampon ng kadiliman at natitiyak kong maghahasik ito sa mundo. Pinuntahan ko ang kaibigan kong si Dodong. Malapit lang naman ang bahay niya sa amin. Kaya naisipan kong maglaro na lang kami kaysa isipin ko ang sinabi sa akin ni Tiyo. Bernie, balita ko ginamit mo yung bata kahapon na. Oo, ginamit ko yung agimat ni Lolo. Parang bilog na may mga mutya sa loob. Yun ang kinuha ko yung isa. Pinagalitan nga ako ni Tiyo eh. Naku, bakit mo kasi pinakailaman yun? Ano bang meron dun? Para lang namang laruan eh. Saka, nagamot ko naman yung batang may sakit ah. Ang sabi ni Itang sa akin, ang agimat ng lolo mo ay kailanman hindi ginagamit sa kahit na anong sakit. Agimat ito laban sa masasamang aswang at engkanto. Isa lang naman na wala eh. Ang isa na yun ay karugtong ng itim na kapangyarihan na siyang magliligtas sa bayan. Pag sumapit ang kabilugan ng buwan ay maglalabasan daw ang mga aswang dahil nawala na ang isang mutya sa loob ng agimat. Alam mo, hindi ko na kayo maintindihan ni Tiyo. Pareho lang kayo ng sinasabi. Bernardo, makinig ka. Kapag buo ang mutya sa loob ng agimat ay hindi makakapaghasik ng ligim ang mga aswang. Kumbaga, para silang kinulong ng mutya. Ganun. Ganun pala yun. Bakit sa'yo sinabi ng magulang mo? Pero si Tiyo, hindi man lang niya sinabi sa akin ang totoo. Masyado pa daw akong bata para malaman ang totoo. Kaya nga naguguluhan ako eh. Ang gusto ko lang naman, maging isang manggagamot. Pero ba't kailangan pang aralin ito? Hindi basta-basta ang panggagamot, Bernardo. May katungkulan ka na. Dapat gampanan at may mga bagay na kailangan mong malaman. Tayo mong alam. Maglaro na nga lang muna tayo. Huwag muna nating pag-usapan yung mahay ka na yan. Loko, ikaw lang naman to eh. Naguguluhan ako kung ano ang ibig nilang sabihin tungkol sa panggagamot. Para sa akin ay simpleng panggagamot lang ito. Pero bakit sinasabi nila na kailangan pang matutunan ito o kailangan pang alamin? Isinawalang bahala ko na lang ang sinasabi nila. Hindi ko din naman maintindihan kahit na anong gawin kong tatak sa isipan ko. Lumipas ang mga buwan. Nagulat ako
nang bigla na lang nanghina si Tiyo. Malakas pa naman siya nung nakaraan, pero sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang itong parang nalumpo. Dahil sa takot ko ay agad kong tinawag si Mang Juanito, ang tatay ni Dondon. Isa din siyang manggagamot, pero wala akong nakitang mga agimat sa bahay nila katulad ng kay Lolo. Tiyo Juanito, ano pong nangyari sa tiyo ko? Bakit hindi po siya makapagsalita? Ginamitan siya ng mahika para magkaganyan. Ang itim na kapangyarihan ng kasamaan. Ano pong mahika? Oras na para malaman mo ang tunay mong pagkatao. Ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw Bernardo, ang itinakdang ipapalit sa lolo mo. Itinakdang ano po? Dating birador ng aswang ang lolo mo. Maliban sa panggagamot, ay yon ang kanyang naging trabaho nang bigyan siya ng misyon ng isang mabuting diwata. Siya ang tagaligtas ng bayan laban sa kasamaan. Birador ng aswang? Ano po yun? Siya ang lumalaban sa mga aswang para hindi magtagumpay ang pagsakop ng kadiliman sa mundo natin. Bernardo, bago mamatay ang lolo mo, ay sinabi niya sa amin na ang kauna-unahang apo niya ang magiging tagapagligtas at ang itinakdang maging isang birador ng aswang na magpapatuloy sa kanyang misyon. Ibig sabihin, ako po yung itinakda? Oo, ikaw ang magliligtas sa bayan, Bernardo. Yung mutya ng agimat? Ano po yun? Ginamit ko ang isang mutya at sabi sa akin ni Tiyo sa akin ay maghahasik ang kasamaan dahil sa ginawa ko. Tama ka. Nang ginamit mo ang mutya ng agimat, ay nagkaroon na naman ng pagkakataon ang kasamaan na makatakas sa itim na mahika na ginawa ng iyong lolo. Yun ay ang mutya ng agimat. Kapag nawala ang isang mutya nito, ay magsisilabasan ang mga aswang at mga engkanto. Paano ko pa mababalik ang mutya na yon? Paano ko matatalo ang mga aswang? At paano ko maliligtas si Tiyo? Kailangan mong hanapin ang diwata. Saan ko mahahanap ang diwatang ito? Paano ko siya mahahanap? Sa dulo ng Bulkang Taal, matatagpuan mo ang diwata. Lalabas ito kapag nakita ang sinag ng agimat. Bukas na bukas ay magmadali ka. Isama mo si Dondon sa iyong paglalakbay. Nabibilang ang araw, kaya huwag mong sayangin ito dahil kapag sumapit ang kabilugan ng buwan at lalabas ang mga aswang at kasamaan, ay mahihirapan ka ng talunin ang mga ito. Pinag-isipan ko nga ang sinabi ni Tiyo Juanito. Kailangan kong maglakbay para makita ang diwata. Pero hindi lang yun dahil nasabi sa akin ni Tiyo na madami akong susuunging panganib bago ako makarating doon. Pero lahat ng gagawin ko ay para kay Tiyo Alejandro at para sa mga tao. Kinabukasan ay hinanda ko na ang aking kagamitan. Dinala ko na din ang mutya, baston at mga pangontra sa aswang dahil natitiyak kong unti-unti nang nabubuhay ang mga aswang. Lalo pa at sa susunod na buwan ay darating na ang kabilugan ng buwan. Mag-iingat kayo, Bernardo. Lahat ng sinabi ko sa iyo ay isaulo mo. Mahirap kalabanin ang mga aswang at lalong pipigilan kanilang makapunta sa paroroonan mo kapag nalaman nila ang iyong pakay. Tatandaan ko po ang lahat ng bilin niyo, Tiyong Juanito. Mabuti kung ganon. Siya, lumakad na kayo. Tay, mauna na po kami. Sige, ako nang bahala kay Alejandro.
hindi maaaring makuha siya ng mga aswang. Tinandaan ko lahat ang sinabi ni Tio Juanito habang naglalakbay kami ni Dondon. Kung titingnan ay napakalayo talaga ng Bulkang Taal sa amin, pero hindi ko lubos maisip na may nakatira palang diwata doon. Matagal na akong nakakarinig sa Bulkang Taal, pero isa lang ang alam ko dito. Isa lang itong ordinaryong taal katulad ng Bulkang Bayon. Matagal na din na panahon na sumabog ang bulkan na ito at hindi namin alam kung kailan ulit ito sasabog. Madilim na nang maisipan namin ni Dondon na magpahinga. Kailangan din kasi namin ng lakas para lumaban sa masasamang aswang. Ano yun? Bernardo, mga aswang! Paano natin malalaman na aswang nga yun? May mga uri ng mga aswang na berdugong aswang. Sila yung sumisipsip ng dugo. Dugo man ng tao o hayop. Abwak na aswang. Sila naman yung mga aswang na nag-aanyo ng hayop, pusa at iba pang hayop na inaalagaan ng mga tao. Papanlin lang na aswang. Isang uri din ng aswang na kayang gumaya ng mga tao. May pinagkaiba ba sila? Pare-pareho naman sila mga aswang Gaya nating mga tao ay may masasama at mabubuting aswang. At gaya natin, may uri din sila. Anong uri naman yung aswang ang naririnig natin? Mga abwak. Kung nakakita ka ng baboy ramo, ay hindi lang ito basta-basta baboy ramo dahil isa itong aswang. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Dondon. Marami pala siyang alam sa mga aswang. Samantalang ako ay hindi ko pa alam kung ano ang aswang at mga uri nito. Nakarinig kaming muli ng isang malakas na tunog ng aswang, kaya hinanda na namin ang aming sandata upang talunin ito. Sa hindi malamang dahilan ay biglang lumabas ang isang baboy ramo. Sobrang laki nito at kitang-kita namin ang dugo sa mga labi nito na para bang katatapos lang kumain nito. Nilabanan ko ang takot at pinalakas ko ang loob ko. Kinuha ko agad ang sibat saka hinanda ko ang sarili sa pwedeng mangyari. Nagpalit ng anyo ang baboy ramo saka ito humarap sa amin. Nandiri pa ako nang makita ko ang kabuuan ng aswang. Ganon pala ang itsura nun. Matatalas ang kuko. May maliliit na pakpak at ang itsura niya ay para talagang baboy ramo. Pero nakalabas ang mga malalaking ngipin. Tapos ang buhok naman nito ay parang mga alambring pinatulis na nakatayo. Nanginginig ang kamay ko habang nakaharap sa amin ang aswang. Kalmado naman si Dondon at parang hindi lang yun ang unang beses na nakakita siya ng aswang. Isa lang naman ang aswang na nakita namin kaya nakasisiguro kami na kayang-kaya naming talunin ito. Kinuha ko na din ang baston ni Lolo. Magagamit ko ito para sa pakikipaglaban sa aswang. Naalarma ako nang bigla na siyang gumalaw at sasalakayin na kami, kaya inunahan ko na ang aswang. Pinalo ko siya sa kaliwang paanan niya, saka ko pinalo ang kanyang ulo. Si Dondon naman ay nanatili lang nakatingin sa amin na para bang tumitingin lang ng mga taong nag-aaway. Pero alam ko naman na naghihintay lang din siya ng pagkakataon. Muli akong humarap sa aswang. Nasugatan pa niya ako sa matulis niyang kuko. Sobrang sakit pero hindi ko yun ininda dahil kailangan naming matalo ang aswang. Tumayo ako at muling sumalakay sa kanya. Gamit ang lubid ay inikot ko upang diretso sa ulo niya. Saka ko tinali ng mahigpit para hindi siya makahinga.
Narinig namin ang malakas na pag-ungol niya at natitiyak kong nasaktan siya sa ginawa ko. Muli ko siyang sinalubong ng malakas na palo gamit ang baston at saka siya bumagsak sa lupa. Anong gagawin natin dito? Mukhang wala na siyang malay. Sunugin natin nang sa ganon hindi na siya mabubuhay pa. Mahirap na. Hanggat maliit lang ang sugat niya ay hindi basta-basta namamatay ang aswang. Ha? Ganun ba yun? Yun ang sabi ni Tatang sa akin. Madami na din akong alam tungkol sa mga aswang. Nakakita ka na siguro ng aswang, kaya hindi ka natakot kanina dito. Isang beses lang ako nakakita ng aswang, pero base naman sa paglalarawan ni Tatang sa mga aswang, ay isa lang naman ang mga itsura nito. Sige na, sunugin na natin ang aswang na ito upang hindi na muling mabuhay pa. Sinunod ko ang sinabi ni Dondon. Magkasing edad lang naman sana kami, pero ang dami niyang nalalaman tungkol sa aswang. Kung sino pa ang itinakda bilang isang manggagamot at isang birador, ay siya pang walang kaalam-alam sa mga aswang. Pagkatapos naming sunugin ang aswang, ay muli na kaming naglakbay. Sumakay lang kami ng jeep dahil kung lalakarin namin ay baka abutin pa kami ng ilang araw. Walang sakayan ng jeep diretso sa Bulkang Taal. Kung saan lang hihinto ang jeep ay doon lang kami bababa. Habang nasa biyahe kami ay bigla na lang kumikinang ang agimat at nakakapagtaka ito. Pinagpapawisan ito kaya nagulat at nagtaka ako. Saka ako tumingin kay Dondon at itinuro ang agimat. Walang tigil ang pagkinang nito kaya mas lalo akong nalilito. Anong nangyari? May aswang dito sa jeep. Ha? Anong aswang? Mga tao naman ang nandito ah. Gaya nga ng sabi ko, may mga uri ang mga aswang. Mapanlin lang na aswang ang isa sa kasama natin ngayon. At gumaya lang ng mukha ng tao para hindi siya paghinalaan. Paano natin malalaman na mapanlin lang na aswang ito? Mababaho sila. Doon ay napansin kong may mabaho talaga sa loob ng jeep na sinasakyan namin. Parang patay ito. Tiningnan ko ang mga kasamahan namin sa jeep pero kanya-kanya lang itong may ginagawa. Hindi ko alam kung sino ang aswang sa kanila. Pero gaya nga ng sabi ni Dondon ay andun lang sa jeep namin ang aswang. Wala bang ibang paraan para lumabas ang totoong anyo niya? Mayroon. Kunin mo yung parang abo. Saka mo ihagis sa hangin. Lalabas ang totoong anyo nito. Ginawa ko nga ang sinabi ni Dondon. Mula sa bag na dala ko ay kinuha ko ang abo saka ko itinapon sa hangin. Kanya-kanyang bumahing ang mga tao at doon ay nakita namin ang anyo ng mapanlinlang na aswang. Huminto ang jeep dahil sa sigaw ng mga tao at ang iba ay nagkanya-kanya ng talon. Naiwan kami ni Dondon dahil nasa looban kami ng jeep katapat ang aswang. Nakita namin ang panlilisik ng mata ng aswang at handa na itong sugurin kami. Kinuha ko agad ang lubid saka ko inikot sa kanyang leeg. Nagmadali naman na bumaba si Dondon at binigyan ako ng daan para makababa. Hindi na namin naabutan pa ang mga tao dahil nagkanya-kanya na itong takbo. Kaya kaming dalawa na lang ni Dondon ang naiwan para kalabanin ang aswang. Una niyang sinugod si Dondon, sa kanya ito itinulak kaya agad akong gumalaw at sinalo si Dondon. Saka ko muling kinuha ang baston ni Lolo pero bago ko pa man ito mahampas sa aswang ay tinabig niya ang baston kaya nabitawan ko ito at bumagsak sa lupa. Akala ko noon ay wala na kaming magagawa at tuluyan nang lalapain ng aswang. Pero naisip kong muli
ang abo, kaya ako kumuha at muling hinagis mismo sa kanyang matang. Halos hindi siya makakita, kaya nakakuha ako ng pagkakataon na kunin ang baston saka inihampas sa ulo niya. Namilipit siya sa sakit at bumagsak siya sa lupa. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Pinukpok ko ng pinukpok ang ulo niya hanggang nagkalat sa daan ang mga utak niya at mga dugo. Nandiri pa akong tingnan ito, saka ko niluwaan ang kanyang katawan, saka ko pinuntahan si Dondon. Ayos ka lang ba, Dondon? Oo, ayos lang ako. Salamat. Ang galing mo na makibakbakbakan ah. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Nasa lahi yata talaga namin na makipaglaban sa mga aswang. Oo, ganun na nga siguro. Pero ayos na rin yun para pagtungtong mo ng 18, magagampanan mo na ang pagiging birador ng aswang. Ano bang ibig sabihin ng birador ng mga aswang? Sila yung tagahanap ng mga aswang. Kahit anong uri ng mga aswang, sila yung pumapatay nito. At kaya nilang makipaglaban sa mga ito gamit ang mutya ng agimat. Ibig sabihin, ang mutya ng agimat ay para lang sa mga aswang at hindi para sa panggagamot sa taong may sakit. Tama, hindi mo maaaring gamitin ang mutya ng agimat para manggamot dahil ito ay isang kulungan ng mga aswang. Sa tuwing may makasalamuha kang aswang ay makukulong ito dito. Bakit hindi natin tinulong ang mga aswang na napatay natin? Dahil kulang ang mutya ng agimat gaya ng sabi ni Tatang. Kailangan mong mabuo ang mutya para matalo at makulong ang mga aswang dito. Ganun ba? Ang dami mong alam sa agimat at sa aswang. Sana ikaw na lang naging birador ng aswang. Ang lolo mo ang binigyan ng kapangyarihan ng diwata para makipaglaban sa mga aswang. Hindi pwedeng isalin ng lolo mo ang kanyang pagiging birador ng aswang sa kahit na sino, maliban sa kadugo niya. Ha? Ganun ba yon? Grabe, ang hirap pala maging birador. Siguro, nung panahon ni lolo, ang dami niya siguro napatay na aswang. Kung gaano kadami ang aswang na nakulong sa mutya ng agimat, ganun kadami ang mabubuhay kapag hindi na buo ang agimat pagsapit ng kabilugan ng buwan. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Dondon. Oo, tinatawag ako ng manggagamot at gusto ko talaga ang manggamot. Pero ang pagiging birador ng aswang ay napakahirap palang gampanan. Naisip ko na kayanin ko kayang mabuo muli ang mutya ng agimat bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Natatakot ako sa pwedeng mangyari, lalo na kay Tio Alejandro. Hanggat nakikita ko siyang nakaratay at hindi makapagsalita, ay mas lumakas ang loob ko na mabubuong muli ang agimat. Lumakad na kami ni Dondon. Nahirapan pa kaming humanap ng sasakyan dahil hindi din namin alam kung saan na kami napadpad. Pero susubukan namin na mahanap ang tamang daan upang makarating kami sa Bulkang Taal. Malalim na ang gabi nang makakita kami ni Dondon ng kubo. Dahil pagod na din kami sa paglalakbay, ay naisipan namin na makituloy na muna sa kung sino man ang nakatira doon sa kubo. Bumungad sa amin ang mag-asawa at agad kaming tinanong kung saan kami nanggaling at bakit kami naglalakad sa madilim at masukal na daan. Ano bang ginagawa niyo rito at naabutan kayo ng gabi? Papunta po kami sa Bulkang Taal. Nasiraan po ang jeep na sinasakyan namin kaya hindi namin matukoy kung nasaan na kami. Nako, mga batang ire. Ano namang gagawin niyo doon sa Bulkang Taal? Sobrang delikado ng lugar na yon. Taga-roon kasi ang tatay ko. Kaya naisipan namin na magbakasyon na muna. Kaya lang, sa kasamaang palad ay nasiraan pa ang sinasakyan namin. Ganun ba? Sige, pumasok na muna kayo sa loob. At bukas na bukas pagsikat ng araw
Ihahatid ko kayo sa bayan. Tutulungan ko kayo kung saan ang sakayan ng Bulkang Taal. Malapit lang po ba dito yon? Medyo malayo-layo din ang biyahe. Pero kung diretso naman ang sasakyan nyo at walang hinto, sigurado makakaabot kayo doon ng 1.5 oras kung hindi ako nagkakamali. Pinatuloy nga kami ni Mang Julio at ng kanyang asawa, pero hindi ko man lang nakitang nagsasalita ang asawa ni Mang Julio. Nanatili lang itong tahimik at nakamasid sa amin na nakakapagtaka. Pero hindi ko na lang ito tinuunan ng pansin. Sa paglagay ko ng aking mga gamit sa loob, ay nagulat ako nang kumikinang ang agimat. Naalala ko ang sinabi ni Dondon na kapag umiilaw ito ay nasa malapit lang ang aswang. Pero hindi tulad ng nakita naming aswang dahil hindi ito pinagpapawisan. Agad kong sinabi kay Dondon ang aking nakita. Nagulat ako nang biglang kuminang na naman ang agimat. Ibig bang sabihin nito, sina Mang Julio aswang? Kumikinang lang ba? Oo, hindi naman siya pinagpapawisan tulad kanina doon sa jeep. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Oo, tama ka, may aswang. Pero uri sila ng aswang na hindi kumakain ng tao. Ha? Ibig sabihin, mababait na aswang sila? Ganun na nga. Pinili nilang mamuhay malayo sa mga tao dahil ayaw nilang pumatay. Gusto nilang mabuhay ng normal tulad natin. Kung ganun nga, aswang si Mang Julio? Hindi malabo dahil hanggat kumikinang ang agimat ay nasa malapit lang ang aswang. Hindi ba nila tayo sasaktan? Sinabi ko nang hindi pinagpapawisan ng agimat. Isa lang ang ibig sabihin, hindi masamang aswang ang nasa paligid natin. Kinakabahan pa din ako sa nalaman ko, pero kailangan kong lakasan ng loob ko. Kaya siguro ganoon na lang katahimik ang asawa ni Mang Julio dahil hindi siya sanay na makihalubilo sa mga tao. May tiwala naman ako kay Dondon at alam kong alam niya kung ano ang masasama at mabubuting aswang. Kinabukasan ay maaga kaming ginising ni Mang Julio para ihatid sa sakayan papunta sa Bulkang Taal. Halos 1 oras din ang nilakad namin para makarating doon. Iilan lang ang bus na nakaparada doon at puno na ang mga bus. Kaya wala kami mapagpipilian kundi ang tumayo na lang sa loob para lang makasama sa biyahe. Nagpaalam na kami kay Mang Julio at kung totoo mang aswang sila ay hindi nga sila nananakit ng tao. Masaya ako sa mga sandaling yon dahil nakasalamuha ko din ang mabubuting aswang kahit hindi nila sinabi sa amin ang totoo. Sa pamamagitan lang ng agimat ay nakikilala namin ang aswang. Mga 1 oras nga ang biyahe namin ay nakarating na kami sa Bulkang Taal. Dilakad pa namin papasok dahil walang mga bus o sasakyan ang pumapasok sa loob. Sa labas lang sila. Tinahak na namin ni Dondon ang daan papasok sa bulkan at bumungad sa amin ang bulkan na hindi ko malaman kung ilang metro ang taas. Hindi ko din naman ito masukat noon pero malawak ang bulkan at napapaligiran ito ng mga puno. Ang gandang masdan, hindi ko nga alam kung pumuputok ba ito. Para lang kasi siyang normal na bundok. Hindi ko lubos maisip na may nakatirang diwata dito. Dondon, hanggang kailan ba tayo maghihintay? Pag lumubog na ang araw, Bernardo, saka may labas ang agimat. Habang kumikinang ito, ay lalabas ang diwata dahil pag-aari niya ito. Mukhang matagal pa dumilim ha. Magpahinga na lang muna tayo dito sa ilalim ng puno. Hindi ka ba napagod sa biyahe? Hindi eh. Hindi ko nga alam bakit parang masaya nga ako sa paglalakbay natin eh. Totoo ang sinabi ko.
Imbis na mapagod o matakot, ay parang natuwa pa ako sa pakikipaglaban sa mga aswang para lang makarating dito sa bulkan. Lumipas ang mga oras sa aming pagpapahinga ay unti-unti nang lumubog ang araw. Kasabay noon ang pag-ingay ng mga ibon sa paligid. Pumwesto na kami sa bulkan, saka ko inilabas ang agimat. Namangha ako dahil kumikinang ito at iba ang kinang kumpara noong nakasalamuha kami ng mga aswang. Para siyang kumikinang sa kalayaan. Habang abala ako sa paghanga sa agimat, ay nakita namin ang unti-unting pagliwanag ng bulkan, kasabay noon ang paglabas ng isang diwata. Noong una ay hindi ko pa naaaninag ang mukha dahil sa ilaw na nagmumula dito. Pero nang nasanay ang mata ko sa liwanag, ay nakita ko ang kabuuan ng diwata. Nakasuot ito ng berdeng damit at matatalas ang kanyang tenga. May parang korona din sa taas ng kanyang ulo na nagpapahayag lang na isa itong reyna ng mga diwata. Nagulat pa ako nang magsalita ito dahil hindi boses babae ang boses, kundi lalaki. Ako po ang apo ni Pasito at ikinalulungkot kong naiwala ko ang isang mutya ng agimat. Hindi mo ba alam kung anong pwedeng mangyari kapag nakulangan ng mutya ng agimat? Ngayon ko lang po nalaman mula sa aking kaibigan at sa tatay niya. Patawad po, mahal na diwata, sa aking pagkakamali. Pero tulungan niyo po ako para maibalik ang agimat at hindi na muling mabuhay ang masasamang aswang. Para na rin po mabalik si Tio Alejandro sa kanyang katauhan. Dahil ikaw ang itinakda, ay hindi ko ipagkakait sa iyo ang mutya ng agimat. Ikaw ang magiging kapalit ng iyong lolo bilang isang berador ng aswang sa pagsapit ng 18 taong gulang mo. Salamat. Salamat po. Pumarito ka. Binibigyan kita ng basbas upang labanan ang mga natitirang aswang sa lupa. Muling magbabalik ang berador ng aswang sa katauhan mo. Biglang nagliwanag ang agimat at ang kakulangan ng mutya ay unti-unting nagbabalik. Tiningnan ko si Dondon at malaki ang tuwa niya sa kanyang nakita. Kahit naman ako ay hindi makapaniwala sa aking nakita. Para lang isang panaginip ang lahat. At kung nananaginip man ako, ay ayaw ko na yatang magising. Pagkatapos ng ilang sandali, ay bigla na lang naglaho ang diwata at nabuong muli ang mutya ng agimat. Masaya akong sinuot ang agimat na ito at sa pagkakataong yun ay alam kong mas may panlaban na ako sa mga aswang. Nakauwi kaming ligtas ni Dondon at naabutan namin nagising na si Tio Alejandro. Sa labis na tuwa na naramdaman ko, ay agad kong niyakap si Tio at hindi ko mapigilan ang mapaiyak. Napatingin siya sa agimat na suot-suot ko at saka siya nagwika. Papaano mong nabuong muli ang agimat? Papaano? Sa tulong po ni Tio Juanito, siya ang nagsabi sa akin ng lahat. Hindi ko masabi sa iyong totoo dahil akala ko'y masyado ko pang bata para gampanan ang pagiging berador ng aswang. Natatakot lang ako kung ano ang mangyayari sa iyo dahil hindi mo pa alam ang pakikipaglaban. Pero hindi ko akalain na mapahanga mo ako sa ginawa mo. Salamat, Bernardo, at binuhay mong muli ang berador ng aswang. Handa na ako, Tio. Handa na akong gampanan ang pagiging berador. Handa na akong iligtas sa mga tao at talunin ang lahat ng aswang na natitira sa lupa. Napakabata mo pa para sa ganyang katungkulan. Pero napahanga mo kami.
isa kang marangal. Pagsapit ng 18 taong gulang mo, ay isa ka ng ganap na birador ng aswang. Hindi nagkamali ang diwata sa pagsalin sa iyo ng kapangyarihan ng kabutihan. Dahil nagampanan mo na ang isang pagsubok, ang pagligtas sa iyong tiyo at pagtalo sa mga aswang na iyong kinaharap. Masaya ako para sa iyo, Bernardo, at natitiyak kong magagampanan mo ang iyong tungkulin. Hindi na napigilan pa ang hindi mapaiyak dahil sa sari-sari nilang papuri sa akin. Pagkalipas ng maraming taon ay tinuruan na ako ni Tiyo sa lahat ng bagay at sa natutunan din niyang pakikipaglaban. Mula sa paggamit ng mahika upang makapaggamot at pakikipagdigma para magamit ko sa mga aswang. Noong una ay nahihirapan ako dahil tama nga si Tiyo. Kailangan ko munang alamin ang lahat ng bagay mula sa pagiging isang birador at panggagamot. Hanggang sa dumating na ang araw ng aking kaarawan, ang 18 taong gulang ko, kung saan ay babasbasan akong muli para maging isang ganap na birador. Inihanda ko na ang sarili ko. Kaming 4 lang ni Tiyo Alejandro, Tiyo Juanito at si Dondon ang tanging magkasama sa tabing dagat. Nagbasa na sila ng orasyon para simulan ang pagtanggap ko sa aking katungkulan. Unti-unti ay naramdaman ko na ang kakaibang kuryente na dumaloy sa buo kong katawan. Kasabay noon ay parang may sumabog sa loob ng tiyan ko. Nabuhay din ang mutya ng agimat na suot-suot ko. Ngayon ay isa ka ng ganap na birador ng aswang at lahat ng taong humingi ng tulong laban sa mga aswang ay dapat mong tulungan. Makakaasa po kayo, Tiyo. Handa na rin po ako. Masaya ako sa pagtanggap mo sa iyong katungkulan, Bernardo. Nabuhay na sa aking katawan ang pagiging isang birador at isang araw ay habang masaya kami ni Tiyo Alejandro na kumakain, ay biglang nagtakbuhan ang kapitbahay namin sa bahay at agad nilang ibinalita ang pagsalakay ng aswang sa kanila. Agad kong kinuha ang agimat at sinundan sila upang maituro nila sa akin kung nasaan ang aswang. Nakita ko malapit sa bahay nila ang aswang na nag-anyong aso sa kabahagyang tumatahol. Biglang nagliwanag ang agimat at isa lang ang ibig sabihin nito. Nasa harapan ko na nga ang aswang at walang iba kundi ang asong tumatahol. Agad kong kinuha ang baston saka hinampas ang aso. Umalingaw-ngaw ang boses niya na tila ba isang sanggol na humihingi ng tulong. Gusto ko sanang maawa pero kailangan kong gampanan ang pagiging birador ko kaya kinuha ko ang latigo at hinampas sa kanya. Ang latigo ay ibinigay sa akin ni Tiyo Alejandro matapos akong basbasan. Ito ay isang sandata kung saan magmamarka ang sugat sa kanyang katawan kung saan mo siya hinampas. Umalingaw-ngaw ang ingay ng aswang at bigla itong nag-anyong tao saka humingi ng tulong. May kumirot sa puso ko nang nagmamakaawa sa akin na wag ko siyang patayin. Huwag kang maniwala sa kanya, Bernardo. Alalahanin mo sinabi ko, pag nagpapawis ang agimat ay isa tong masamang aswang. Muntik na niya akong salakayin pero naunahan ko siya. Pinagahampas ko ang latigo sa buo niyang katawan na siyang ikinasigaw niya. Tama si Dondon sa mga oras na yun. Ang pawis ay agimat. Ibig sabihin nun ay masamang aswang ang nakaharap ko. Muli ko siyang hinampas ng latigo kaya hindi pa din siya humihinto sa kanyang pagsisigaw. Hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Nilabas ko agad ang agimat saka ko tinutok sa aswang.
Sumigaw siya ng sumigaw at dahil doon ay hinigop ng agimat ang kanyang kaluluwa. Palatandaan lang ito na kinulong na siya ng agimat. Nagulat ako nang bigla na lang akong nanghina at hinihingal. Tiyo, anong nangyari sa akin? Palatandaan lang yan na natalo mo ang aswang dahil habang hinihigop ng agimat ang kanyang kaluluwa ay lumalakas ang iyong kapangyarihan. Mawawala din yan, Bernardo. Ang dami ko pa palang hindi nalalaman tungkol sa agimat at sa paraan ng paggamit nito. Pero kakayanin kong labanan ito para sa kalayaan ng mga tao sa mga aswang. Umuwi na kami sa bahay nang manumbalik na ang aking lakas sa panghihina ko nang matalo ko ang aswang. Bernardo, kunin mo tong libreta kung saan nakapaloob dito ang isang orasyon o itim na mahika na sinasabi ko sa iyo noon. Para saan po yan, tiyo? Para ito sa pamamaraan ng panggagamot. Iba din po ba yan sa pagiging isa kong birador? Karugtong ng birador ang panggagamot. Tulad ng lolo mo, ay kailangan mong alamin lahat ng itim na mahika na nakapaloob sa libreta. Hindi ko po maintindihan. Hindi lang sa pagpatay ng aswang maliligtas mo ang mga tao, kundi pati na rin sa mahahawaan nito. Maaaring mapapatay mo nga ang aswang, pero kung ito ay nakahawa na sa iba, ay mas dadami ang aswang. Ganun po ba? Ibig sabihin, kapag nakakagat ang aswang o sumalakay sa tao, maaaring maging isang aswang ito. Tama. Pag sumapit ang kabilugan ng buwan, lahat ng nakagat ng aswang ay magiging isang ganap na aswang. Marami pa talaga akong hindi nalalaman sa aswang at sa pagiging birador. Nasabi nga din pala sa akin ni Dondon ang tungkol sa mabubuting aswang. Sila ang aswang na gustong mabuhay ng tahimik katulad dating mga tao. Ayaw nila ng gulo kaya mas pinili nilang manirahan sa gubat malayo sa mga tao upang hindi sila makapanakit. Yung tiyo na nakasalumuhan namin, mabuting aswang yon. Tinulungan pa kami sa daan patungo sa bulkan. Isa ka ng ganap na birador, Bernardo. Mananalaitay na ang kapangyarihan sa buo mong pagkatao. Unti-unti mo nang matututunan ang lahat. Tama si Tiyo. Habang tumatagal ay mas lalo kong nagagampanan ang aking katungkulan. Ang daming dumaang pagsubok sa akin at klase-klase ng mga aswang ang tinutugis ko. Hindi na din ako naghihintay na sila ang sumalakay. Ako na mismo ang naghahanap sa kanila upang isailalim sa kapangyarihan ng agimat. Bernardo, may pinatay daw na aswang doon sa kabilang bayan. Ano? Wakwak ang tiyan, saka kinain ng lamang loob. Halika, samahan mo ako. Sinamahan ako ni Dondon para ituro sa akin kung saan nangyari ang pamamaslang ng aswang. Doon nakita namin ang isang babaeng wakwak ang tiyan, pati ang puso ay dinukot nito. Muntik pa akong nasuka dahil yun ang kauna-unahang nakita naming biktima ng aswang. Agad hinanap ng mga mata ko ang aswang dahil umiilaw ang agimat at natitiyak kong hindi pa nakakalayo ang aswang. Pero sa hindi malamang dahilan ay wala akong nakita sa paligid kundi mga pulisya at mga taong nakapalibot sa biktima. Naalala ko ang sinabi ni Dondon, ang mapanlinlang na aswang. Dahan-dahan akong lumapit sa biktima at doon naaamoy ko ang isang pulis na parang amoy lupa at naaagnas na. Mas lalong pinagpapawisan at kumikinang ang agimat kaya kinuha ko agad ang latigo at hinampas sa pulis. Dumikit ang latigo sa balat niya. Patunay na isa nga itong aswang. Bigla itong nagpalit ng anyo bilang aswang. Hinampas ko siyang muli
at mas lalo siyang sumigaw dahil sa sobrang sakit. Nagkagulo na din ang mga tao at nagkanya-kanyang takbo. Ang iba naman ay nagsitago sa mga sasakyan at ramdam ko ang takot sa mga mukha nila. Wala akong sinayang pa na sandali at agad kong hinampas ang aswang. Namimilipit ito sa sakit. Akma pa itong kukuha ng tao upang isangga pero naunahan ko siya. Agad kong nilatigo ang kanyang liig at sumisigaw siya sa sakit. Nang bumagsak siya sa lupa ay agad kong tinadyakan ang kanyang mukha at kitang-kita ko ang pagsuka niya ng berdeng dugo. Kinuha ko ang agimat saka itinutok sa kanya. Hinigop ng agimat ang kaluluwa niya saka muli kong naramdaman ang sakit na dulot ng paghigop sa kanya. Muntik pa akong matumba. Buti na alalayan ako ni Dondon. Lumipas ang mga taon. Pinagpatuloy ko ang paghahanap ng mga aswang upang hindi na makapinsala ng mga tao. Kung saan-saang lugar ako napadpad para maghanap ng mga aswang. Kahit saang lugar na mabalitaan namin sa radyo ay agad naming pinupuntahan para hanapin ang aswang. Tumungtong na ako ng 29 pero hindi ko pa rin naisipan na mag-asawa. Masaya na kasi ako na nakakatulong ako sa mga tao at sa pakikipaglaban sa mga aswang binuhos ko ang oras ko. May mga panahon naman na habang naglalakbay kami ni Dondon ay may mga babae na nagpapahayag ng damdamin nila at kung minsan ay nalalaman na lang namin na isa itong aswang. Isa na dito ang mapandinlang na aswang na itago na lang natin sa pangalang Pasita. Muntik na nga niya akong makuha noon dahil sa kagandahan niya. Pero sa tulong ng agimat ay naligtas pa ang buhay ko sa kanya. Naamoy ko din kasi ang baho niya na tila ba galing sa hukay kaya nalaman ko agad na isa siyang aswang na mapandinlang. Si Dondon naman ay may nililigawan at lagi ko pa siyang inaasar dahil alam kong aswang si Ignacia. Paano nga kung aswang si Ignacia? Di naman siguro. Saka kung aswang yun, edi sana nung nakita natin, umilaw na yung agimat mo. Umiilaw nga. Totoo? Oo Don, aswang si Ignacia. Umilaw ang agimat ko nung nakasalamuhan natin siya. Pero hindi ito pinagpapawisan. Isa lang ang ibig sabihin nito. Mabuti siyang aswang at nasa iyo yan kung ipagpapatuloy mo pa ang panliligaw sa kanya o ititigil mo na. Mahal ko na siya eh. Kaya siguro tatanggapin ko pa rin siya kahit ano pa man siya. Mamumuhay ako sa mundo nila basta hindi kami mananakit ng tao. Uy, seryoso? Oo, totoo. Tanggap ko siya. At mamahalin ko pa din siya kahit na aswang siya. Ikaw Bernardo, wala ka bang balak na mag-asawa? Matanda ka na rin eh. Wala eh. Masaya na akong tumulong sa mga tao. Sa ngayon, wala pa akong planong magpakasal o magkapamilya. Bakit naman? Natatakot ako na baka hindi ko magampanan ang pagiging isang birador kung mag-aasawa ako at magkakaanak. Anong hindi? Magagampanan mo pa din yan kahit na magkapamilya ka na. Maiipit ako niyan. Paano kung may mga nangangailangan? Paano kung ayaw niya ako mapahamak? Hindi ko kayang mamili sa pagitan ng asawa at anak ko at sa mga tao. Dahil kahit anong mangyari, may katungkulang nakaatang sa akin. Hala, hindi naman siguro patas kung gano'n pre. Kung sakali nga na magkapamilya ka, mas uunahin mo ang pamilya mo kaysa sa ibang tao. Dondon, kaya nga ako ang hinirang na isang birador para talunin ng kasamaan. Hindi ko pwedeng talikuran ng aking katungkulan. Kaya nga, ayoko munang mag-asawa eh. Naku,
Magiging matandang lalaki ka niyan kung hindi ka mag-aasawa. Tatalunin ka pa namin ni Ignacia. Ayos lang yun. Hanggat nasa dugo ko ang pagiging birador, kapakanan ng lahat ang nasa isip ko. Hindi kung sino-sino. Paano mo isasalo ng pagiging birador mo kung hindi ka man lang magkaanak o magkaapo? Ewan ko. Saka ano ka ba? Bata pa tayo. Madami pang mangyayari. Malay mo bukas. Ako na ang unang magpapakasal. Tama ang narinig nyo sa mga oras na yon. Wala pa nga sa plano ko ang mag-asawa. Ayokong mamili dahil ang gusto ko, isa lang ang pagsisilbihan ko. At yun ay ang mga taong nangangailangan ng tulong laban sa mga aswang. Pagkalipas ng ilang taon, ay nag-asawa nga si Dondon pero hindi si Ignacia ang napangasawa niya. Sinikap sana niyang tanggapin at ipaglaban si Ignacia pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Lumayo pa rin si Ignacia kay Dondon at hindi na muling nagpakita pa. Naawa nga ako noon kay Dondon dahil sobrang mahal niya si Ignacia pero iniwan lang siya nito. Masaya naman siya ngayon at nakilala niya ang babaeng nagmamahal ng totoo sa kanya. At hindi lang yon dahil hindi na aswang ang kanyang inibig kundi normal na tao. Lagi niya pa din akong inaasar at sinasabihan na mag-asawa na pero ayaw ko pa rin. Nasabi ko na lang sa sarili ko na kung dumating man ang araw na mag-aasawa ako ay tatanggapin ko. Hindi pa din nawala ang pagtugis ko sa mga aswang at lagi ko pa ding kasama si Dondon kahit na may asawa ito at buntis na. Buti na lang at pinapayagan pa rin siya ng asawa niya. Marahil na ipaliwanag naman na niya ang nangyari noon. Swerte na nga niya sa asawa niya dahil naiintindihan siya nito at mas lalong sinusuportahan pa siya kapag umaalis siya kasama ako. Tulong! Tulong! Pre, may aswang! Sa sigaw ng lalaking yun ay kitang-kita namin kung paano pinagsasaksak ang kanyang dibdib gamit ang matatalas na kuko ng aswang. Parang hindi ako makagalaw sa nakita ko. Nanginginig ang kamay ko dahil yon ang kauna-unahang may pinatay ang aswang sa mismong harapan namin. Nakaalis ang aswang na wala man lang akong nagawa. Para bang sa mga oras na yon ay gusto kong sampalin ang sarili ko dahil bukod sa hindi namin nailigtas ang lalaki ay hindi ko man lang napatay ang aswang. Araw-araw ay sinisisi ko ang sarili ko dahil sa nangyaring yun. Hindi ko malaman kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Bernardo, ano nang nangyayari sa'yo? Ilang araw nang lumipas ang nangyari. Tio Alejandro, hindi pwedeng mangyari yon. Hindi lang ako natakot sa pagpatay niya sa lalaki. Sana nahabol ko ang aswang. Sana napatay ko ang aswang. Wala akong kwenta. Hindi totoo yan, Bernardo. Nagkataon lang na malakas at maliksi ang aswang kaya siya nakatakas. Hindi niyo ako naintindihan, Chong. Natakot ako. Yun ang kauna-unahang may pinatay sa harapan ko. Kaya hindi ako makakilos. Inuna ko ang pagiging duwag ko. Hindi ko na ipaghiganti ang lalaki. Hindi ako nararapat maging isang birador ng aswang. Pagkalipas ng ilang taon, tinalikuran ko na ang pagiging birador at manggagamot dahil sa isang pangyayari lang. Hindi ko na muling hinawakan ang agimat. Kasabay ng pagtalikod ko sa aking tungkulin ay ibinaon ko na sa lupa ang agimat. Sa ngayon ay nasa 59 na taong gulang na ako at may asawa. Hindi man kami binigyan ng biyaya na magkaroon ng anak, ay naging masaya naman ako sa buhay ko ngayon.
Kasama ko pa rin si Dondon sa pagbabagong buhay ko. Tubira na kami sa syudad, malayo sa probinsya namin. Nabalitaan ko ding noong bago ako nag-asawa ay namatay na si Tio Alejandro. Wala na din akong balita sa mga aswang. Siguro parang isang panaginip lang ang lahat. Hindi ko akalain na sa murang edad ay gagampanan ko ang isang tungkulin na pati buhay ko ay itataya ko para lang magligtas ng mga tao. Hindi ko naman pinagsisihan na naging 100 ako upang makatulong. Pero hindi ko rin makakalimutan na minsan naging duwag ako, kaya ako tumalikod sa obligasyon ko. Hindi ko na din alam kung saan ko ibinaon ang agimat, dahil kung ako lang ang tatanungin ay gusto ko na ding ibaon sa limot ang lahat, pati ang pakikipaglaban ko sa mga aswang para lang sa bayan. Hanggang dito na lang siguro ang aking kwento. Hindi ko kayo pinipilit na paniwalaan ako dahil sa panahon ngayon ay imposibleng mangyari ang kwento ko. Pero kung kayo ay nasa panahon kung saan kami pinanganak, ay natitiyak kong maniniwala kayo. Dahil sa panahon namin ay totoo ang aswang. Hindi ko nga malaman kung bakit ngayon ay ginagawa na lang biro ang mga aswang. Muli, nagpapasalamat ako, manlalakbay. At kung isa man ang aking kwento sa inyong mapiling ibahagi sa mga tao, ay taos-puso kong ikatutuwa yun. At papakinggan ko ang aking kwento kasama ang pinakamamahal kong asawa.